For today's breakfast, we have toasted loaf bread with fig jam. I love fig jam. It's so delicious. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung fig jam. It's homemade, so masarap talaga siya. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ma-achieve ang ganitong kulay at consistency. So, ito na nga yung ating fig fruits. Tinanggalan natin siya ng magkabilang dulo at isinalang natin siya sa malaking kaldero. Tapos, halu-haluin natin siya. Ayan, lagi nating haluin every 5 minutes para hindi siya dumikit or masunog. Ayan, yung apoy niya is medium lang. Ayan, sobrang lambot na siya, kaya ayan, naghihiwa-hiwalay na at naging watery na siya. Ayan, haluin lang natin ng haluin para hindi masunog. Tapos yung heat ganun din medium. So after 5 minutes, ito na ulit siya. Ayan, haluin na natin ng haluin hanggang sa maging medyo malapot siya. Ayan, pag ganito siya kalapot at medyo natunaw na nga, ayan, igigiling na natin siya. Ilalagay natin siya sa gilingan ng prutas para sa paggawa ng jam. Ayan. Ayan, konti lang. Ayan, dahan-dahan. O, diba? Ang ganda ng kulay niya. Golden siya. Ang ganda ng kulay at ang sarap nito kahit wala pang asukal. Masarap na talaga siya at matamis na siya syempre. Kasi natural na matamis yung fig. Pero alam niyo ba, yung fig fruits na kilala natin, it's not actually a fruit. No, hindi talaga siya prutas. Siya ay, it's a cluster of flowers and seeds. Nasa loob ng bulbous stem. So, hindi siya talagang prutas. Pero, napakasarap niya, di ba? Kahit siya ay hindi siya totoong prutas. Ang galing, di ba? O, ayan. Bilisan na natin para madali tayo matapos. Ayan na. Ayan, ayan. Bilis-bilis. Ayan. O, ito na nga. Lalagyan natin siya na, pagkatapos natin gilingin, ilalagay natin yung asukal. Ayan, haluin na ng haluin. At yung heat, ganun pa rin. Medium heat. Ayan, haluin ng haluin pagka may asukal na. Mga 3 kilo yung o 4 na kilo. O 4, siguro 4. Yung fig natin. So, ilalagay natin asukal ay 1 kilo't kalahati. Siyempre, titikman natin kung okay na ba yung asukal or dapat pa nating dagdagan. Pero sa tingin ko okay na siya kasi masarap na siya katamtaman yung tamis. So, ito nga ready na siya. Ilalagay na natin siya sa baratulo or bote. Ayan. Ayan, para sa akin to. And tapos, habang mainit pa, tatakpan na agad natin siya. Tapos, pag natakpan na natin lahat, pag samasamahin natin yung bote, tapos ilalagay natin sa isang place at lagyan natin ng kumot. Para manatili siyang mainit. At yun ang paraan niya para mag-sealed siya. O, diba? Ayan, ready na. Okay. Thank you so much.